sa relationship. But then again guys, sabi ko nga sa inyo, kahit na may mga ganyan, ayan o guys, nakikita nyo ba, mahal na mahal nyo pa rin yung isa't isa, kahit na itong mga deception na to, actually guys, parang naging blessing in disguise pa siya sa relationship nyo. Kasi for some of you, pwedeng naka-experience kayo or nakaka-experience kayo ng malalang problema, malalang sitwasyon sa relationship, only to realize na mahal nyo pa rin yung isa't isa, and hindi kayo basta-basta magigiba ng mga problema, no? Mas lalo pang mas nagiging strong yung relationship, mas lalo pang nagiging strong yung kapit nyo sa isa't isa, guys, no? Ganun. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin yung current feelings sa inyo ng inyong partner o specific person. Kapag love reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo nakaresonate dito, pwede nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo mga kapiksi, baka nandun yung energy nyo. So unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga love message or love energy sa inyo mga kapiksi. Love message guys, it is safe for you to love mga kapiksi, especially kung yung iba sa inyo natatakot magmahal mga kapiksi. Pwedeng yung iba sa inyo single pa and natatakot ulit kayo magmahal, or kakagaling nyo lang sa isang breakup, or pwedeng nagkakaroon kayo ng mga problema sa relationship mga kabigsi. So wag nating kumbaga wag tayong matroma na magmahal. It's okay to love, it is safe to love. Pwedeng nagkataon lang guys na maling person yung napuntahan nyo, or maling person yung napili nyo bilang maging specific person nyo guys, but it doesn't mean na lahat ng tao ganon, no? Hindi mga kapiksi. You deserve to be loved, and you deserve to feel love, and deserve mong magmahal mga kapiksi. Deserve mo na magkaroon ng happy and harmonious relationship. So dadating din yung para sa inyo guys, ipagdasal nyo lang mga kapiksi, and huwag kayong susuko sa pag-ibig guys. It is safe for you to love, okay? And another message for you Aries, let go of control issues, no? Wag nating alisin natin yung mga control issues, kasi in the first place hindi naman talaga natin makokontrol yung mga person natin guys, and sometimes nandun yung frustration, dun pa mapasok yung frustration mga kapiksi, yung mga disappointments kapag you're trying to control your person, tapos hindi mo sila makontrol, di ba? Hindi nila ginagawa yung mga gusto mo, you're trying to control them. Syempre pag di nila ginawa yun, mag-frustrate ka talaga. So, unang-una, wag mo na silang kontrolin kasi hindi mo yun magagawa. You can only control kung ano yung perception mo sa kanila. Ibig sabihin kung ano yung tingin mo sa kanila, kung ano yung pinaniniwalaan mo sa kanila, yun lang yung pwede mong kontrolin kasi yun lang yung iniisip mo. So, make sure na yung tingin mo sa kanila is yung very positive, yung very maganda, no? Wag yung mga pangit, para yun lang din yung paulit-ulit na ma-experience mo sa iyong physical reality mga kapiksi. Okay? Alright. And yung next na message for you Aries, very soon, no, dadating din sa'yo yung love person, your specific person na hinihiling mo mga kapiksi. Kailangan alam mo kung ano yung gusto mo sa isang person. Kahit na in a relationship kayo mga kapiksi, ibig sabihin nito kung ano yung version ng person mo na gusto mo, ipagkakaloob yan. Basta palagi mo ipagdasal and palagi ka mag-affirm mga kapiksi. And alam mo yun, parang affirm, visualize kung ano talaga yung gusto mo, para yun talaga yung ibigay sa'yo na specific person ni universe, okay? Kayang-kaya nyo yan mga kapiksi. Palagi kayo mag-focus dun sa mga magaganda. Kung meron kayo mga ideal type, di ba? Ideal man, ideal woman, mga kapiksi. Sometimes hindi sila yung nagre-reflect sa reality nyo, but kung meron kayong mga ideal, doon kayo mag-focus mga kapiksi, para yun din yung ibigay sa inyo ng universe guys, okay? Alright. So comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung nararamdaman ng person nyo guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex revised breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Aries guys, kaya represent ng Queen of Wands. Ito yung ating love energy or feelings energy. Napakaganda nitong energy nyo mga kapiksi. Kasi unang-una, meron ditong presence pala guys ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, pwedeng may water element kayo sa inyong natal chart or yung person nyo, pwedeng water sign mga kapiksi. So, unang-una, nakikita natin na may mga problema sa relationship nyo, mga kapiksi. Kumbaga, like normal couples, no? Kasi normal naman sa relationship, yung nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng pag-aaway, pero regardless, kahit na may mga ganyan, babalik at babalik pa rin kayo sa isa't isa, mga kapiksi, kasi mahal na mahal nyo yung isa't isa, no? Parehas kayo guys, mahal nyo yung person nyo and mahal din kayo ng person nyo. Kaya kahit na may mga away na pumapagitan sa inyong dalawa, nare-resolve nyo yung mga conflict nyo, mga kapiksi, and talaga nagkakabalikan at nagkakabalikan kayo. For some of you guys, pwedeng pwedeng maraming beses na kayong nagplanong maghiwalay, nag-break, ganyan, nag-no contact, ghosted. But, yun nga, sabi ko, babalik at babalik pa rin kayo sa isa't isa kasi sobrang lakas ng hatak nyo sa isa't isa mga kapiksi and mahal na mahal nyo yung isa't isa. Pero ang nakikita natin dito, right now is, mas pinipili nyo na yung pagkakaroon ng peace, kapayapaan, mga kapiksi, no? Kumbaga parang, kapag hindi na masyadong, pwedeng nalilesen na yung mga away, mga kapiksi, kasi hindi nyo na masyadong tinititigan yung kakulangan ng person nyo. And ganun din sila mga kapiksi. At saka nararamdaman din natin yung equality, no? Yung reciprocity dun sa relationship. Ibig sabihin, kung ano yung binibigay mo, binibigay niya. Kung ano yung binibigay niya, binibigay mo. So, parang equal, guys. Parang natututo na kayong mag-give and take, mga kapiksi. At saka nagkakaroon na ng compassion dito sa relationship na to. Ibig sabihin, nagiging mas maunawain, mas forgiving, mas malambot yung puso. Pwedeng nagmamature na rin kayo guys habang tumatagal yung relationship, kaya nagiging mas lasting pa yung relationship. Okay, so this is full of love and compassion mga kapiksi, kaya very harmonious as we speak guys. Hindi naman siya perfect pero it's enough para masustain yung pagkakaroon ng harmonious na relationship. So, i-mind nyo na yan guys sa comment section. Aries, mind harmonious relationship, mahal na mahal ako ng person ko, magkakabalikan kami, yan. So, meron na ring deception na nangyari dito sa relationship na to, mga kapiksi, no? Ibig sabihin ng deception, mga panloloko, and isa yon sa mga naging dahilan ng mga problema nyo din sa relationship. But then again guys, sabi ko nga sa inyo, kahit na may mga ganyan, ayan o guys, nakikita nyo ba, mahal na mahal nyo pa rin yung isa't isa, kahit na itong mga deception na to, actually guys, parang naging blessing in disguise pa siya sa relationship nyo. Kasi for some of you, pwedeng naka-experience kayo or nakaka-experience kayo ng malalang problema, malalang sitwasyon sa relationship, only to realize na mahal nyo pa rin yung isa't isa and hindi kayo basta-basta magigiba ng mga problema, no? Mas lalo pang mas nagiging strong yung relationship, mas lalo pang nagiging strong yung kapit nyo sa isa't isa, guys, no? Ganun talaga, especially kung twin flame yung connection nyo, mga kapiksi. Pwedeng toxic, very toxic yung relationship nyo. Usually ganun kapag twin flame yung relationship, very toxic yung relationship sometimes, no? But it also parang
it's also necessary para sa inyong divine healing, yung pag-heal ng inyong mga sugat, mga kapiksi. And only to come back together para mas lalo kayo maging strong and mas lalong maging matibay yung pagmamahalan nyo sa isa't isa, guys. Okay? So, mahal na mahal kayo ng person nyo as far as feelings is concerned, mga kapiksi. And walang dito, walang hiwalayan. Kahit na, sabihin natin na for some of you, pwedeng nagdudusa sa relationship, a lot of difficulties, a lot of struggles and challenges, pero yung pagmamahal nandun pa rin, guys. Mau-overcome at mau-overcome, and you will always overcome kahit anong pang problema yung dumating sa inyo, at least dito sa spread na to. Okay? Alright, so comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa love energy na yan. And ito, guys, i-mind nyo yan. Mahal na mahal ako ng person ko, mahal ako ng person ko. So pwede kayong makinig, guys, ng ating mga relationship subliminals, no, para magkaroon talaga kayo ng harmonious na relationship. Total, feeling ko wala maghihiwalay sa inyo kahit na hirap-hirap na kayo sa mga pagsubok, no? So at least makinig na lang kayo ng subliminal para maging harmonious yung relationship nyo. So ito yung love message for you, guys. Hindi kinokontrol ang pag-ibig, baka nasasakal mo na siya. Okay? So, kagaya nga nung sabi natin sa inyo kanina, guys, let go of control issues, no? Yan yung isa sa mga advice sa inyo, guys. And ayan din yung lumabas dito. Hindi kinokontrol ang pag-ibig, baka nasasakal mo na siya, guys. Okay? So, pakiramdaman nyo rin, guys. Malalaman nyo naman yan kung medyo controlling na ba kayo or what, diba? Or baka nasasakal nyo na sila or whatever. Medyo mag-minor kayo doon. Matuto kayo magtiwala, guys. With love, diba, comes with trust. Kailangan may tiwala din. Hindi yung puro love lang, mga kapiksi. And matuto kayo magtiwala. Alisin nyo yung mga duda, yung mga kuda. Focus on yourself. Be confident. Para you feel secure sa relationship, para maiwasan yung pag-iisip ng nega and yung mga duda dun sa person nyo. Kapag hindi kayo nag-iisip ng nega, hindi nyo na rin kailangan kontrolin yung mga person nyo, mga kapiksi, kasi you feel safe and secure sa relationship. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. For more tarot readings, mga kapiksi, ito yung ating playlist. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.